mga plano at iniisip nila na sila'y magtatagumpay at mananatiling matagumpay. Pero kung ang plano ng tao ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, ito ay malalantad at ilalantad ng Panginoon. Tayo muna'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa umagang ito sapagkat muli kaming haharap sa iyong salita na siyang salamin ng aming buhay, na maglalantad po at magpapakita ng aming mga kapintasan, ng aming kamalian. Nawa nga po sa pamamagitan ng iyong salita ay maituwid anumang masama at planong hindi kanais-nais sa inyo na aming pong pinangawakan. Gamitin po ninyo ang kasaysayang ito upang makita namin ang iyong kalooban sa buhay namin, lalo na po pagdating sa kaligtasan. Itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Na alam natin ganito nangyari kay Adonias. Sa simula pa lamang, dahil sa katandaan ni Haring David, si Adonias ay gumawa ng hakbang na siya'y magtatag ng kanyang sarili bilang hari ng Israel. Bagamat hindi siya pinili ng Diyos, hindi siya hinira ng kanyang ama, kundi nakatakda kung sino talaga itinakda ng Diyos na nahawak ni David. Si David ang may hawak ng katotohanan na kailangan niyang ilantad sa buong kaharian. At ginawa ni Adonias, sinamantalan niya ang kahinaan ni David na siya po'y matanda na, nasa mga 70 anyos na, at hindi na siya kayang palamigin o painitan ng anumang kakapal na kumot. Kaya ginawa ng kanyang mga tauhan, gumawa ng paraan na mismong tao ang yayapo sa kanya para painitan. At higit sa lahat, ito si Abishag na katulong, ginawang caregiver para kay Haring David na maglilingkod hanggang sa kamatayan ni Haring David. Ngunit itong si Adonias, diniklara niya ang kanyang sarili na siya ang hari. At kinuha niya ang mga matataas na tao sa kaharian, mga may matataas na tungkulin, mga tapat sa katungkulan sa panahon ni Haring David, ngunit hindi tapat sa Diyos. Maaring maging tapat ang isang tao sa kanyang gawain, pero hindi siya nangangahulugang tapat din sa Diyos. Tulad ng nakuha ni Adonias. At sila nagpatay ng maraming hayop at diniklara nila sa buong Israel na si Adonias na ang hari. At nalaman ito ng maraming tao at maraming nagbubunyi. At ang kasunod niyan ay ang kanilang pagtungo sa kaharian upang agawin ang trono ni David sapagkat si David ay matanda na. Ngunit salamat sa Diyos, may mga lingkod si David na may takot sa Diyos na sumusunod sa kalooban ng Diyos. At ito ay si Nathan, si Propeta Nathan, at pinuntahan niya ang asawa ni David na si Bathsheba na kailangang gawin nila ang kanilang narapat gawin upang maputol ang baluktot at maling plano ni Adonias. At sinabi nga ito kay Haring David. At may panunumbat pa si Nathan na sinasabi, "O mahal na hari, pinahintulutan mo ba na deklara ni Adonias ang kanyang sarili bilang hari na hindi mo nalalaman? Hindi ba't may pangako ka na ang Diyos mismo nagtakda ng tunay na magiging hari ang anak mong si Solomon?" At sa katandaan ni David, kahit na siya ay ugod-ugod sa kanyang katandaan, pinatawag niya si Nathan at si Bathsheba at kanyang inilahad kung ano yung plano ng Diyos na si Solomon talaga ang magiging hari. Kaya dito, ginawa ni David na inutusan niya mga propeta, ang pari at kanyang pinuno na buhusan si Solomon, i-anoint siya bilang susunod na hari doon sa gitna ng Gihon, na kung saan ito'y plaza na naroon ang lahat ng mga tao. Kaya saksi ang lahat nung pahiran si Solomon bilang isang hari dahil pinasakay siya sa kabayong mola ni Haring David. At nagkasatuwaan ang mga tao at sa kanilang kagalakan sa mga trompeta, nayanig ang lupa. Na siya namang kinagulat nitong si Joab ngayon, nasa kasalukuyan sa lugar nila, sila'y nagdiriwang. At dumating si Jonathan na may magandang balita, akala ni Adonias. Akala ni Adonias, pumasok ka, maganda yung balita mo. Pero ang kwento nito ni
Jonathan, hindi po maganda. Yung naririnig mong kasayahan at talagang malakas na pagdiriwang ay dahil pinahiran na ang tunay na hari ng Israel. At dito ngayon mga kapatid, nais kong gamitin po ang mensaheng ito na maging sa mga tao sa ating panahon ngayon, may kanya-kanya silang plano pagdating sa kanilang kaligtasan. Hindi nila pinanghawakan ang salita ng Diyos o ang kalooban ng Diyos, kundi ang kanilang pinanghawakan ay ang kanilang kinagis ng relihiyon. At alam natin ang kinagis ng relihiyon, kung magdiwang sila sa kanilang paniniwala, buong daigdig silang nagdiriwang. Buong daigdig sila na nagsasaya at ipinapahayag na sa pamagitan ng kanilang relihiyon sila'y maliligtas. Ngunit mas higit ang pagdiriwang sa totoong Diyos na makapagliligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Kaya sa umagang ito, nais kong bigyan ng pamagat ang kasaysayang ito, ang paglalantad ng Diyos sa kasamaan o kamalian. Now dito sa ating pag-aaral mga kapatid, verses 41 to 49, tignan natin ang tatlong leksyon. Tatlong leksyon ang ating matututunan sa kasaysayang ito, hindi lamang sa ating buhay, lalo na sa mga wala pang kaligtasan kay Jesucristo ngayong umaga. Una, tandaan natin mga kapatid na anumang kasamaan, anumang kamalian na paniniwala ay ilalantad ng Panginoon. Yan po yung una. Anumang paniniwala, tandaan natin, ilalantad ito ng Diyos. Tingnan nyo sa verse 41. Narinig ito ni Adonias at ng lahat ng panauhing kasama niya pagkatapos nilang makakain. So, nagkainan sila, nagkasaya sila. Eto na, ako na ang hari. Ako nang tagapagligtas ninyo sa karyang ito. Akong pag-asa ninyo. Na sinasabi ni Adonias. Nang marinig ni Joab, yung po yung pinuno ni David, na inasahan ni David sa lahat ng digmaan, nakuha ni Adonias sapagkat tapat siya sa kanyang tungkulin pero hindi tapat sa Diyos at hindi kay David. Kaya nadala siya sa magagandang pananalita ni Adonias. Ang sabi ni Joab, nang marinig ni Joab ang tunog ng trumpeta ay kanyang sinabi, anong kaguluhan ng pagkaingay na ito sa lungsod? Nagulat sila. Huminto sila. Ang kanilang party, ang kanilang pagdiriwang natigil. At samantalang sila'y nagsasalita pa, nagbubulong-bulungan sila, si Jonathan na anak ni Abiathar dumating. Dumating ang isang mensahero na pare. Ang sabi, at sinabi ni Adonias, nung makita itong si Jonathan, akala ni Adonias magandang balita kasi siya na yung hari. Sinasabi niya siya yung hari ng Israel ngayon. Sinabi ni Adonias, halika pumasok ka sapagkat ikaw ay taong karapat-dapat at nagdadala ka ng mabuting balita. Well, sumagot si Jonathan kay Adonias, hindi. Sa katunayan, ginawang hari si Solomon ng ating Panginoong Haring si David. Anong nakita rito? Nalantad kay Adonias ng kanyang plano, yung kanyang paniniwala, yung kanyang itinaas sa mga tao na siya ngayon ang hari, ng taglay niyang kapangyarihan, siyang pag-asa ng lahat. Inilantad ng Panginoon. Nagkakamali ka, Adonias. Kaya habang nagdiriwang si Adonias na akala niya siya na ang totoong hari, bigla nilang narinig ang malakas na ingay mula sa bayan. Hindi nila alam na mayroong mas dakilang mangyayari. Si Solomon ay pinahiran na bilang hari ayon sa utos ni David. Nasa buong daigdig, napakarami pong mga reliyon at paniniwala, pag-asa ng mga tao. At sila nagbubunyi sa kanilang kadakilaan, malaking grupo. Ngunit alam nating ipinanganak na minsan ang isang dakilang tagapagligtas at hindi na nanatiling bata. Siya po'y naging hari. Siya'y pinatay. Muling nabuhay at ngayon nakaupo sa trono. At yan ang pinagsisigawan ng mabuting balita. At hindi si Adonias. Si Solomon na siyang pinahiran ngayon ng Diyos. Now, kahit anong saya, kahit anong laki ng paniniwala
Kahit matagal, gano'ng pa katagal na pinangahawakan mo yung paniniwalang yan, nakala mong diyan ka maliligtas, diyan ka magtatagumpay. Ang maling plano ay may sandaling malalantad. At lalabas ang katotohanan. Nakakalungkot, marami pong mga tao na halos linggo-linggo nandyan sa pagtitipon, sa pagsamba, na walang ibang itinataas kundi ang salita ng Diyos, ang katotohanan, ang Biblia, pero ang kanilang puso't isipan naroon pa rin sa kanilang dating paniniwala, ang relihiyon. Itong mga taong tong kasama ni Adonias, akala nila sila si Adonias na ang pag-asa, pero narinig nilang balita, mayroong higit na dakilang tagapagligtas o magiging hari, walang iba kundi si Solomon. Alam nyo, darating po ang panahon sa mga kaibigan natin na hindi pa nagkukumit, hindi pa isinusuko ang buhay sa ating Panginoong Hesus. Darating ang Panginoon, yung akala mong matibay mong tinatayuan ngayon, matibay na pundasyon na relihiyon mo. Gaya sa sinabi sa Matthew chapter 7, na isang tulad ng tao na nagtayo ng kanyang bahay sa buhinginan, pagdating po ng unos, pagdating ng paghukom, guguhong lahat yan. Guguho lahat yan. Hindi ka magtatagumpay. Matibay mo lamang sa paningin, matibay sa salapi, matibay sa kayamanan, matibay sa mga taong matataas na kinikilala. Pero pagdating ng unos, pagdating ng bagyo, mabilis itong guguho, mga kapatid. Ganyan ang pagtatayo din. Maring sa sandaling ito, mayroon ka pa ring pinangahawakan na sa iyong paniniwala ay diyan ka maliligtas. Kaya wala kang interes na unawain at tanggapin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Mga kapatid, huwag tayong gumawa ng plano na labag sa kalooban ng Diyos. Sa simula pa lamang, ang paniniwala ng mga tao, relihiyon, ito po ay labag na sa kalooban ng Panginoon. Ano mo hindi ayon sa Diyos, ay hindi magtatagumpay. Lalo na sa ating kaluluwa. Ano ngayon ang tingin ni Adonias? Tiyak na siya. Itinatag niya ang kanyang sarili, nakasuot na siya ng pagiging kasuotang hari. Matatag na siya, may mga sundalo na siya, may mga taga-takbo na siya sa unahan upang siya, pag siya lumakad, nauuna ang mga sundalong ito. At handa nilang sakupin ang trono ni David. Pero, etong katotohanan, ilalantad ng Panginoon ang lahat ng kamalian. Maling plano. Na sa ating buhay, bilang Kristiyano, mayroon ba tayong pinaplano hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon? Be sure, your sin will find you out. Wala pong usok na natatakpan. Lahat yan ay lalabas. Kaya kung sa iyong sarili, mayroon kang tinatago pang kasalanan o mayroon kang tinatagong mga plano sa iyong kapwa, sa iyong pamilya, o maging sa iyong iglesia, o sa iyong sariling buhay, huwag mong hayaang ilalantad kas kahiyan pagdating na yon, sapagkat ilalantad ng Diyos ang maling plano. Ikalawa, ayon sa ating teksto, babasahin natin ng 42 hanggang 45, ihahayag ng Diyos ang katotohanan. Kailangang malantad, mahayag ang katotohanan. At kaya tungkulin natin bilang mga mananampalataya. Mga anak natin, naroon pa rin sila sa kanilang paniniwala. Matalino sila, may pinag-aralan sila, kaya ka sa pagdiskusyon. Pero kung buo sa iyong puso ng katotohanan ng taglay mo, ilantad mong katotohanan, sapagkat katotohanan lamang siya makapagpapalaya sa kanila. Walang iba. Tingnan niyo ang sabi sa verse 42 hanggang 45. Samantalang siya'y nagsasalita pa, si Jonathan na anak ni Abiatar na pare ay dumating. Sinabi ni Adonias, pumasok ka, sapagkat ikaw ay taong karapat-dapat at nagdadala ka ng mabuting balita. Si Jonathan ay sumagot kay Adonias, hindi. Sa katunayan, ginawang hari si Solomon ng ating Panginoong hari si David. Sinugo ng hari na kasama niya si Zadok na pare, si Nathan na propeta at si Binaya.
na anak ni Jehoiada, ang mga Kereteo at mga Peleteo, at kanilang pinasakay siya sa mola ng hari. Siya'y binuhusan ng langis bilang hari ni Zadok na pare at ni Nathan na propeta sa Gihon. Sila'y umahong galak na galak mula roon, kaya't ang lungsod ay nagkagulo. Ito ang ingay na inyong narinig. Yun ang magandang balita. Pero para kay Adonias at sa kanyang mga tauhan, napakasamang balita ito. Ayaw nilang pakinggan. Maraming tao ngayon na nandoon na sila sa loob ng bahay na kung saan ipapayag ang katotohanan, sila'y lumalabas sapagkat ayaw nila ng katotohanan. Ang gusto nila ay kasinungalingan. Walang maliligtas sa kasinungalingan. Masakit sa tainga nila yung balita ni Jonathan na mayroong haring totoo na itinatag ang haring si David at ng Diyos. Na habang sila ay nag-uusap pa, dumating itong si Jonathan. Siya ang nagdala ng mabuting balita. Tulad mo. Tulad natin. Tayo'y tagadala ng mabuting balita ng kaligtasan sa ating mga mahal sa buhay. Kailangan nilang pakinggan. Sapagkat kung hindi nila pakikinggan, hindi sila magkakaroon ng paniniwala. At ang paniniwala hindi lumalago tungo sa pagtitiwala. At sa pagtitiwala, hindi para akitin at tanggapin si Kristo bilang kanilang Panginoon tagapagligtas. Mga kapatid, hanggat hindi ka nabababad sa katotohanan na iyong nakikilala si Jesus, ampaw para sa iyo si Kristo. Pero habang ikay nakikinig ng salita, habang nakikilala mo, habang naunawaan ng katotohanan, ibibigay mo ang buhay mo kay Kristo. Ibibigay mo sapagkat taglay mo ang pananampalatayang nakapagliligtas. Lahat ng tao may pananampalataya, pero makalaman na pananampalataya. Yan ay kinagis na nating pananampalataya. Pananampalatayang kailangan natin. Halimbawa, kailangan puntahan ko yung 20 pesos na bigas. Nananampalataya ako, makabili ako. Dahil kung hindi makakain. Kailangan natin ng pananampalatayang yon. Pero hindi ibig sabihin nakabila ka ng 20 pesos na bigas, ligtas ang kaluluwa mo. Kaiba yung kaligtasang pananampalataya, ito'y sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga dito, inilantad ng Panginoon ang katotohanan. Na sinasabi, Adonias, nagkakamali ka sa paniniwala mo. Nagkakamali ka sa paninindigan mo. Nagkakamali ka sa pag-akay sa mga libo-libo mga taong itong napaniwala mo. Sapagkat mayroong totoong hari na itinatag at binuhusan ngayon. Hindi mo mapipigilan ng katotohanan, mga kapatid. Kung ikaw isang Kristiyano, hindi maaaring hindi mo mailabas. Ang katotohanan ay hindi mapipigilan. Madidisgrasya ka kapag pinigilan mong katotohanan. Mapapahama ka talaga. Nung kami nandun pa sa Admiral sa Mission House sa Las Piñas. Yung asawa ko, si Mama, nagluluto. Sapagkat yun ang gawain niya talaga. Dahil ilan kaming pinakakain doon. Nasa mga 20 kami. Mga babae at mga kalalakihan, mga binata. So si Mama, eto na. Yung kalan namin, yung gasol, may leak. Sinindihan ni Mama, biglang pumasok yung apoy doon sa gas. At bumuga. Pinigilan ni Mama ng basahan. Binigilan niya. Talagang pinigilan niya. Sumisigaw siya, tulong, tulong. Pero talagang apoy, talagang ang lakas ng pressure. At si Jojo, kapatid ni Deacon Bob, nandiyan sa tabi ni Mama. Sabi ni Mama, tawagin Papa, tawagin Papa. Takbo naman si Jojo. Sabi niya, nag-aaral ako sa kwarto. Kuya boy. Ano yan? Si Ate Beth. Ano si Ate Beth? Nasusunog. Ganun magsalita yung kapatid ni Brother Bernard. Mahal na mahal ko yung batang yon. Nung narinig ko na nasusunog, alam kong talagang paspasan na yung sinabi ni Jojo sa akin, tumakbo ko. Hinalta ko si Mama doon sa tangke na hawakan. Talagang apoy, sumisili talaga. Ngayon, nung mahalta ko siya,
Yung apo ngayon, pumunta sa yero. Masusunog yung yero. Nagdatingan yung mga kabataan, sila Lolo, sila Bernard. So, pinagtulungan namin na angatin yung tangke para ilagay sa labas. Ganun po, talagang masusunog kami lahat kung hindi binitiwan ni Mama. Maaaring sumabog at mamamatay si Mama. Ganyan natin may kukumpara ang katotohanan ng Diyos. Hindi mo kayang pigilan. Pag pinigilin mo, habang pinipigilan mo, hanggang tinatanggihan mo ang katotohanan na tanging si Kristo lamang ang iyong tagapagligtas at iyong pinangahawakan ng iyong paniniwala sa iyong reliyon, yun pa rin ang iyong paniniwalaan, madidisgrasya ka. Mapapahama ka. Sapagkat sinasabi sa John chapter 3 verse 18, ang sino mang hindi sumasampalataya kay Jesus, nahatulan na. It has been judged already. Yung po katindi ng katotohanan, mga kapatid. Kaya kung mayroon tayong mga kamag-anak na nakarinig na pero inaayawan pa, alam mo na kung saan sila patutungo. Mapapahamak lamang sila. Kaya nga, ikalawa po, sa kasaysayang ito, ihahayag ng Diyos ang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan ng kailangan ng buong Israel dito. Yung mga tao rito na paniwala kay Adonias. At sila lalaban, makipagpatayan sa kapwa nila kapatid dahil napaniwala sila dito kay Adonias. Maling hari. Kaya kailangan ang katotohanan. Kailangan ang katotohanan. Ganon din sa atin, mga kapatid. Kung tayo po'y Kristiyano, dapat lumabas sa atin ang katotohanan. Magliwanag sa atin ang katotohanan upang ang mga kamag-anak natin sa loob ng bahay na nadidimlan pa ng kanilang isipan ay maliwanagan at matuto silang magpuri sa Diyos na iyong sinasampalatayan. May mga Adonias sa ating buhay na handang kumabig sa atin sa maling buhay, maling paniniwala. Kailangan napigilan ang mga Adonias na ito. Dapat tayo maging tulad na isang araw. Gaano mang kadilim ang gabi at gaano mang kadilim ang ulap, kakapal ng ulap, pero nating sisikat ang liwanag ng umaga. Hindi mapipigilan. Pigilan man ang bagyo unos sa harapan natin, pero nagliliwanag pa rin ang araw sa likod ng kadilimang yun. Hindi mapipigilan. Ganyan po kamakapangyarihan ang salita ng Panginoon. Kailangan lamang nating ihayag ito. Maging tulad na kay Jonathan. Hindi niya binilog ang ulo ni Adonias. Magandang balita nga po. No, hindi! Ang sabi ni Jonathan, hindi po! May mas dakilang pagdiriwang ang ginagawa kay Solomon. Then ikatlo, mga kapatid, tandaan natin, pagdating po sa kasamaan, ilalantad ng Diyos ang maling plano. Ikalawa, ilalantad ng Diyos ang katotohanan. At ikatlo, ilalapat ng Diyos ang bunga ng maling gawa. 46 hanggang 49, mga kapatid, ating basahin na lamang for the sake of, para maunawaan natin ang kasaysayan. Ganito ang sabi, si Solomon ngayon ay nakaupo sa trono ng hari. Bukod dito, ang mga lingkod ng hari ay pamaroon upang purihin ang ating Panginoong Haring si David, na nagsasabi, gawin nawa ng iyong Diyos ang pangalan ni Solomon na higit na tanyag kaysa sa iyong pangalan at gawin ang kanyang trono na lalong dakila kaysa sa iyong trono. Dapat naman talaga. Sapagkat si David po ang pinaglahian lamang ng totoong hari na sa kanyang lahi, sisibol ang dakilang hari na walang iba si Yesu Kristo. At si Solomon ang siyang kumakatawan dito. Kaya ang sabi, gawin nawa ng Diyos, ng iyong Diyos, ang pangalan ni Solomon na higit na tanyag kaysa iyong pangalan at gawin ang kanyang trono na lalong dakila kaysa iyong trono. At ang hari ay yumukod sa kanyang higaan. Ganito pa ang sinabi ng hari, purihin ang Panginoon, ang Diyos ng Israel,
na siyang nagpahintulot sa akin na ang isa sa aking mga supling ay makaupo sa aking trono na nakikita ng aking mga mata. At ang lahat ng panauhin ni Adonias ay natakot at tumindig at tumayo ang bawat isa sa kanyang sariling lakad. Ano po nangyari? Nung marinig mismo ng mga tao ni Adonias ang katotohanan, na hindi si Adonias ang kanilang tagapagligtas, na hindi si Adonias ang kanilang pag-asa, natakot. Ganyan po marami, natakot. Imbis na lumapit, sumuko, magsisi, sila'y nagalisan. Natakot sila, mga kapatid. At ito ngayon, sa bandang huli, ilalantad, ilalapat ng Diyos ang tamang bunga, resulta sa mga kamalian. Si Adonias at ang kanyang mga kasamahan ay natakot. Lahat sila. Sila'y nagsipagtayo at nagsipag-alisan, kanya-kanyang takbo. Naiwan na lamang si Adonias na nangangamba para sa kanyang buhay. Alam niya, wala na siyang matatakbuhan. Nangangamba siya. Kapag ipinahayag ng Diyos ang gawang kasamaan, anumang kasamaan na sa buhay ng tao, maging ng mga Kristiyano, matatakot ang masasama. Matatakot. Sila'y magsisitakasan. Sila'y mawawala sa katapatan. Sinabi nilang, dito na ako gising, dito ako mamamatay. Tama yon. Pero pag dumating si Kristo, tatakasan mo yan at pupunta ka sa buhay, mismong si Kristo. Ganon din ang paniwala ko noong maliit pa. Dito na ako sa reliyong ito nagising. Dito na ako mamamatay. Pero sa biyaya ng Panginoon, lahat tayo, kinuha ng Panginoon sa kamaliang yun. Inilalantad at inihayag ang bunga nito. Ito ay pawang kabiguan. At dito nangyari kay Adonias, anong nangyari sa kanilang grupo? Nawasak. Nagkahiwalay. Nagkawatak-watak. Nagtakbuhan. Punong-puno ng takot. Ang kanilang samahan hindi makatatayo sa katotohanan. Tanging katotohanan lamang ang tatayo. Tanging katotohanan lamang ang mananatili. Parang barko minsan ang reliyon, sa tingin nila pag-asa na talaga. Pinakamalaking samahan ba naman Katipon yan sa lahat ng okasyon, mula sa December, simbang gabi hanggang sa pagpapako sa krus. Lahat yan, nagkakaisa yan. Parang nasa loob ng barko. Na habang sila'y nasa barko, tuwang-tuwa sila, nagbubunyi sila. Pero kapag ka nabutas ang barko, unti-unting lulubog, isa-isa na rin yung tatakas. Salamat naman at may butas na barko. Dahil kung walang butas na barko, walang tatakas sa kapamakan. At sila'y tatakas patungo kay Kristo para sa kaligtasan. Hindi naman sa natutuwa ako kapag may masamang nangyari sa mga relihiyon. Pero alam ko, pinanghawakan ko pa rin ang Romans 8:28 na ang Diyos ay kasamang gumagawa sa lahat ng pangyayari, mabutit masama, para sa ikabubuti ng mga taong kanyang minahal upang sila'y maligtas. Kaya, ganyan din ang relihiyon. Kapag sagana ang buhay, masaya ang kanilang paniniwala. Magkakaisa yan. Magiging panatiko yan. Ngunit kapag naunawaan nila ang tunay na kaligtasan, ang katotohanan, at ang kalagayan nila'y tiyak malulunod sa dagat-dagatang apoy, alam natin sila'y tatakas dyan at sila'y magmamakawa at magsisi sa kanilang kasalanan at yumakap kay Kristo. Napakasarap mong pakinggan na mga kamag-anak natin, pamilya natin, nagigising sa katotohanan, nakikita ang kanilang kalagayan sa maling paniniwala at sila'y kakapit sa paniniwalang iyong pinangawakan. Tatay, sasama na ako sa inyo. Isang araw, tatay ko, pinasok si nanay ko sa kwarto na nakadipa. Nanay ko, nananalangin kasi Pentecostal pa tayo. Sabi ng tatay ko, Ding, mubang ko nimo.
Sasama ako sa iyo. Ha? Napatigil yung nanay ko. Praise the Lord, praise the Lord. Tingnan, bakit? Hindi ba kaya ako gabaan kung makinig ako sa sermon ni Padre Boy? Alam niyo yung tatay ko, relihiyoso yun. Tumanda na yun, namatay sa 86 years old. Tumanda yun pagka-relihiyoso. Sa tuwing magtatari yun, kada linggo, kailangan magsimba muna maagang-maaga. Kailangan magandang bihis niya, sputing, para daw siya swertihin pagka nagtari na siya ng manok sa sabong. Yun ang palagi. At ang dami niyong mga alagang manok. Isang araw, narinig niya, nag-away kami ng kuya ko. Patay na yun. Inaakay ko sila. Ayaw maniwala. Kaya ako nagalit. Anong gusto niyo? Bumalik ako sa dati? Inaakay ko na kayo Kasi takot yung tatay ko, nanginginig yung pagka nakainom ako. Anong gusto niyo? Sabi ng tatay ko, saan ka mumursa ka man diha? Ba't mo pinupursa? Kailangan bang pursahan yan? Nakita kong kamalian ko, mga kapatid Paano ako naging liwanag nun? Ako mismo ang sumisigaw sa kanila. So, ang ginawa ko isang araw, punta ako hapon. Tatay ko, nandun kahig na sa manok niya. Sabi ko sa tatay ko, ganda ng manok ni Papa. Tunay ng anong balahibo yan. Talisayan, gandang taba-taba niya. Pahikap. Pahipo nga. Sabi ng tatay ko, gandang taba pa. Subukan natin, kahig tayo. Kuha naman tatay ko. Ay nga, kahig. Ba, nagkakapalagayan kami. Sabi na yung tatay ko kay ama, Deng, palit ko sa kilong baboy, si Cedro at dito maghapunan. Simula noon, pinakita ko sa kanya yung liwanag. Hindi ko pinakita yung pinangawa kong katotohanan na makapagliligtas sa kanila, kundi pinakita ko yung kaligtasan nasa akin para sa kanila. Kaya isang umaga, pinunta niya nanay ko na nakadipa, pwede kaya ako, hindi kaya ako gabaang makinig sa sermon ni Padre Boy. At simula noon mga kapatid, naging lingkod ang tatay ko sa Lord's Supper. Hanggang siya po ay kinuha na ng Panginoon, nakatyak. Bakit po? Dahil ipinakita ko ang bunga ng buhay ko bilang tao na sumasampalataya kay Jesus at hindi yung bunga ng maling gawa sa aking pagkamakasalanan. Kaya, tanda natin, ilalantad ng Panginoon ang katotohanan. At ihayag din ng Panginoon, ikatlo, ang bunga ng maling gawa. Huwag natin itong antayin na mangyari sa ating mga mahal sa buhay na dumana sila ng bunga ng kanilang kamalian. Mga kapatid, kung aasa ka sa alam mong mali, alam mo nang mali, darating ang panahon na ikaw ay mapapahiya. Tunay na tagumpay ay susunod sa Diyos kapag tayo nasa Kanya. So sa ating mga sarili, suriin lagi ang ating plano. Suriin lagi ang ating sinasamahan. Suriin lagi ang ating pangangatwiran. Ayon ba ito sa katotohanan? Ayon ba ito sa kalooban ng Diyos? O ayon sa ating sariling kagustuhan lamang? Suriin nating maigi. Sa ating pamilya, tiyaking katotohanan ang ating naipapakita sa kanila at naituturo sa kanila. Huwag nating itago ang katotohanan na sa atin. Be bold. Maging malakas tayo na sabihin ang katotohanan. Yes, masasaktan sila. Pero yung pinakadakilang, pinakamabuting balita ang katotohanan na siyang makapagpapalaya sa kanila. Huwag tayong patalo. Huwag na sabihin na makulit tayo. Kailangan talagang makulit tayo. Sapagat hanggat hindi lang nabubuksan ng kanilang tenga, tungkulin ang bautisang yan, hindi sila bubuksan ng banal na Espiritu. Hindi ibig sabihin, nakasalalay sa tao ang kanilang kaligtasan. No. Katungkulan natin, it has been preached
ni Jesus Christ na kailangan ipaliwanag, ipangaral ang salita ng Diyos upang sila'y makapakinig. Katungkulan nilang makinig at ang Diyos ang magbubukas ng puso ng mga nakikinig. Kailangan natin ipahayag ang katotohanan. Ngayon, sa ating lahat, kailan pa natin gagawin ito? Kailan natin sisimulan? Naghahari na si Adonias. Dumadami ng kanyang mga kakampi. Marami na silang nadadaya. Marami silang nadadala sa kasamaan. Andyan na yung mga drugs ngayon. Andyan yung kabulukan, mga krimen. Andyan na yung pandaraya. Andyan na yung corruption sa ating kapaligiran. Mismong sa pamilya, nangyayari ito. Kailan pa tayo dapat kumilos? Kailan pa natin dapat ipahayag ang mabuting balita? Masakit para sa kanila, pero yun ang kanilang kailangan. Utos ng Diyos. Utos sa atin na gawin nating mga alagad ang lahat ng mga bansa na ating kayang abutin. Nakanda ba tayo, mga kapatid? Mahal ba natin ang ating mga kamag-anakan, ating pamilya? Gawin natin, ipahayag ang katotohanan. Tayo manalangin. O Panginoon, tulungan niyo po kami na magtiwala sa iyong plano. Ilayo mo kami sa aming mga sariling kagustuhan at ilapit mo kami sa inyong katotohanan upang mailapit din po ang katotohanan sa aming mga mahal sa buhay. Gamitin niyo kami, Panginoon, na maging Jonathan, na maghayag ng katotohanan, walang takot ipahayag, mismong sa hari na si Adonias, kanya ipinahayag ang katotohanan. O Lord, sa iyo kami nagpupuri, sa iyo kami sumasamba. Gamitin niyo kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.